Eto na mga kabasketball, Coach Tim Cone napapayag na magdagdag ng players sa ating Gilas Pilipinas. Sino ba yung tatlong players na posibleng maidagdag sa Gilas Pilipinas pool? At kay Soto lalong tataas ang performance dahil sa dalawang bagay. Sa inilabas na balita ni Ruben Tirado sa Spin.ph ay sinabi nga ng bagong program director ng ating Gilas Pilipinas na si Al Francis Chua na naghahanap na sila ng 2 hanggang 3 players na idadagdag nila sa ating Gilas Pilipinas pool. Ayon sa kanya ay walang problema sa mga batang players kasi okay pa naman sila, siyempre mga bata. Ang problema lang yung mga nagkakaedad na, siyempre hindi naman daw nila hihintayin na hindi na nakakapaglakad yan bago sila humanap ng pwedeng ipalit or ng reserba. Pero kailangan pa din daw ng buffer, siyempre, no, sa ating Gilas Pilipinas para maiwasan natin yung nangyari nung nakaraan doon nga sa FIBA OQT kung saan injured si Scotty, 'di ba? Injured din si AJ Edu, tapos 'di ba na injured din eventually si Kai Soto doon sa laban sa Georgia. Tapos wala rin si Jamie Malonzo, no, injured pa din hanggang ngayon. Kaya kailangan daw talaga ng pamalit gaya ng sinasabi niya, no, doon sa mga meeting nila ng Samahang Basketball ng Pilipinas. At wala naman daw tutol doon nga sa suggestion niya kasi mga kabasketball, bilang program director, siyempre siya yung pinakamataas doon sa programa, no. Si Coach Tim Cone, mananatili siyang coach at mas maganda yun kasi focus siya, no, doon sa pagiging coach. At ang tanong dyan mga kabasketball, sino-sino yung 2 hanggang 3 players na tinutukoy ni Al Francis Chua? Kasi sinasabi niya pa nga, no, na si Japet umaayaw na talaga. Sinabi niya naman yan, nag-retire na yan dun sa Asian Games. Yun nga lang, walang makuha si Coach Tim Cone na kabisado na kaagad na big man yung kanyang sistema. Kasi nga wala si AJ Edu, kaya talagang nandyan etong si Japet Aguilar. Ngayon kailangan daw nilang sumama sa mga practice ng ating Gilas Pilipinas, yung mga reserve lang muna yan mga kabasketball, yung kukunin ni Al Francis Chua at ni Coach Tim Cone, na si Coach Tim Cone pa rin ang mamimili para sa akin, no? Kasi syempre bilang coach, si Coach Tim Cone ang may poder sa pagpili ng mga players. Ngayon mga kabasketball, ito yung 3 na nakikita kong pinakamalapit at posible at makakatulong sa ating Gilas Pilipinas na maging reserve. Unang-una dyan, yung kinausap na ni Coach Tim Cone doon nga sa FIBA OQT, no, kapalit sana ni Scotty Thompson na si Jordan Heading. Mga kabasketball, napaka-shooter niyan. Ang pangalawa mga kabasketball para sa akin, ang magandang pumalit kay Jamie Malonzo. Kasi aminin natin, kahit makabalik si Jamie Malonzo, hindi na siya ganon ka-athletic kasi injured na ang tagal nga, hindi pa nakakapaglaro Ang maganda, ang nakikita ko, si Francis Lopez kasi humahabol talaga sa depensa yan. Malaki, mabilis, malakas, diba? Yung mga gustong magawa ni Coach Tim Cone na mga depensa, diba? Magagawa yan ni Francis Lopez. Ang pangatlo mga kabasketball na ngayon sinisigaw na to, no, ng mga Pinoy basketball fans dahil ang ganda ng ipinapakita niya doon nga sa UP, no, sa UAAP, at sinabi niya pa na eligible siya. Sabi niya 4 years old pa lang meron na siyang passport. So titingnan natin kung talagang eligible siya mga kabasketball. Napakalaking tulong niya, 6'10", no, mabilis, malakas, may galaw sa ilalim na pinanood ko yung laro niya. Kumpleto, especially ngayon na injured pa, laging nai-injured etong si AJ Edu. Maganda siyang isama kala Kai Soto, kala Junmar Fajardo dyan nga sa ilalim. Ngayon mga kabasketball, patungkol naman dito nga sa ating pambatong si Kai Soto, inaasahang mas tataas pa yung kanyang performance dyan nga sa Gilas at dito sa Japan P-League. Para dun sa mga nagtatanong, ang naging performance or stats ni Kai Soto doon sa second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers, nag-average siya ng 15.5 points, 12.5 rebounds, 3.8 assists at 2.3 blocks per game para sa ating Gilas Pilipinas.
Ngayon, doon naman sa naging dalawang game niya, pagbalik niya no, doon sa Koshigaya Alphas ng Japan B-League, nag-average po siya doon ng 22 points, 11 rebounds at 3 assists per game. At inaasahan nga natin na mas tataas pa yan dahil sa dalawang bagay. Una, dahil inadapt na netong Koshigaya Alphas, meron na kasing ayon sa source natin, no? Merong sinabi yung GM na dapat si Kai Sotto mas maraming ball touches gaya ng nagagawa niya doon sa ating Gilas Pilipinas. Ang ikalawa kasi mga kabasketball na dahilan, mas lalong tumitindi yung kanyang pag-workout, pagtitraining under Coach Mel Lantin. So bilang paghahanda nila yan, diyan nga sa muling pagsabak ng ating pambatong si Kai Sotto sa NBA Summer League pagkatapos netong Japan B-League season. So hanggang dyan lang muna mga kabasketball. Maraming salamat at God bless inyong lahat.